Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo magbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin mga balitang ating nakalap. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright, sa tuwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Yes, Ryan, ano ba talaga ang napagkasunduan ng magkabilang panig at ito ba ay may sasakatuparan sa anong panahon? June, wala pang detalye kung kailan at anong panahon ito maisa sa katuparan o makukuha ng Pilipinas o gaano ito katagal. Pero ang isang malinaw sa kanina sa pag-uusap, isa yan doon sa mga napagmitingan nila ng apat na matataas na opisyal ng Pilipinas at US, yung assistance para sa military at PCG capability ng ating bansa. Maglalaan ang pamahalaan ng Amerika ng 500 million US dollars na halaga sa military assistance para sa Pilipinas. Inihayag ito kanina pagkatapos ng 2+2 ministerial meeting ni na United States Secretary of Defense Lloyd Austin III at Secretary of State Antony Blinken, kasama sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Gagamitin ito sa modernization program ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard upang mapalakas ang kanilang kakayahan. Galing ang pondo sa National Security Supplemental ng Amerika na ipinasa sa US Congress. Kabilang din ang Taiwan sa bibigyan ng military aid sa Indo-Pacific region mula sa Amerika. Bukod sa 500 million US dollars, mayroon ding 128 million dollars na ilalaan sa development ng EDCA site sa Pilipinas. We also reaffirmed the Department of Defense that the Department of Defense intends to more than double our investments at enhanced defense cooperation agreement locations across the Philippines. President Biden's budget request this year includes more than $128 million to fund important EDCA infrastructure projects. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, gagamitin ang pondo sa pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas, kabilang na ang aspeto ng cybersecurity. The priorities will be laid down in the security sector assistance roadmap. Naturally, a lot of our inherent hardening capabilities are included, like cyber capabilities and the like. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Aniya, ang bawat dolyar na gagastusin ay magpapatibay sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng ibang bansa. Sinabi rin ito na ang pamumuhunan sa mga EDCA site ay hindi lamang depensa ng bansa, kundi magagamit din ito sa humanitarian response, assistance at disaster response at lugar para sa mga joint cooperative o cooperation at interoperability sa pamamagitan o sa pagitan ng Pilipinas, United States at ng maging ibang bansa. Napagmitingan din kanina, June, yung bukod dito sa mga EDCA site, yung pagpapalakas nga ng cybersecurity at maging yung security assistance roadmap ay tinalakay din at maging itong pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa Japan, Australia at mga bansa na mayroong kahalintulad na pagpapahalaga ng security dito sa Indo-Pacific region. Diyan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Ryan, doon ba sa 500 na tumataginting na $1 million, kumbaga kung aataduhin mo yan, nasabi ba ni Secretary Chodoro kung ano ang priorities nila? Ito by Naval, ito by Reconnaissance, ito by Air Force, parang ganon? Oo, Jun, ang mapupunta yan sa mga sa pagpapalakas ng Navy at ng particular ng AFP at
nabanggit nga niya kanina yung cybersecurity ay palalakasin din. Doon naman sa sinasabi mo kanina na EDCA sites, mas palalakasin, kumbaga mas mas paiigtingin pa yung depensa ng Pilipinas. Ang sabi ng China, mainit ang mata nila doon sa nandoon pa ba yung intermediate range missile system ng Estados Unidos na Typhoon, na gusto nga ng China na alisin ng Estados Unidos dito? Kanina hindi natalakay yung patungkol sa missile na yan, June, pero nung mga nakaraan na sinabi ng US at ng AFP na nandito pa yung missile na yon at ginagamit para pag-aralan ng mga sundalong Pilipino, pero kanina particular sa pagpupulong o dun sa press conference wala ring natalakay patungkol dyan. Doon naman sa sinasabi mo na ang presensya ng mga Amerikano rito sa EDCA sites ay para maboost nga pagka meron tayong kalamidad, humanitarian aid ang sinasabi nila dito. Meron nagkikritik dito sa atin na ang sinasabi nila wala naman daw nakikita ng Amerikano noong pagkatapos ng habagat at itong si Bagyong Karina. Isa rin sana sa dapat nating itanong yan kanina, Jun, kaya lang limitado ang mga tanong, bawat grupo ng media isang tanong lamang at umikot lang yung pagtatanong dito nga doon sa kung ano yung mga napagmitingan kanina, Jun. Pero itong sinasabi nga itong alyansa na ito na parang nagiging long term na talaga, at hindi lang ang Amerika na parang sinasabi nga ng ilan na mga eksperto sa seguridad, parang hindi lang ang Amerika, maging yung France nakikisama na rin sa mga alyansang ito. Ryan, paano ba ito, kumbaga mas madadagdagan pa ba yung mga bansang kaalyado ng Pilipinas pagdating sa seguridad natin, Ryan? Juni, nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na magkakaroon pa tayo ng mga ganitong kahalintulad gaya ng RAA sa Japan, sa BFA sa Amerika, sa ibang mga bansa na mayroon ding kaparehas na pananaw pagdating dito sa West Philippine Sea, at inaantabayanan natin kung ano pa ang magiging susunod na hakbang ng Sandatang Lakas at ng National Defense ng Pilipinas, kung magkakaroon pa ng formal na pag-uusap o agreement sa pagitan ng ibang bansa na nakikipag-alliance ang Pilipinas. Last na lang, Ryan, hindi ba natanong si Foreign Affairs Secretary Manalo hinggil naman doon sa sinasabi na makakaapekto ba ito sa temporary agreement natin diyan sa Ayungin Shoal, na ngayon ay payapa tayong nakapagbibigay ng nakapag-ro-ro remission doon? Hindi ba ito makakaapekto sa relasyon natin ngayon sa China, itong nangyayaring ito? Naniniwala naman ang DFA at ang National Defense na hindi makakaapekto ito sa China, at maging yung US, sabi nila, mananatili yung dahil nga dito rin sa bukod sa atin, meron din problema ang Taiwan. Isa din sa magiging o bibigyan ng grant yung Taiwan, at naniniwala sila na hindi naman ito magiging epekto at mananatili yung status quo doon sa Taiwan at maging dito sa atin sa Pilipinas. Sa ika-4 na 2+2 Ministerial Dialogue, nangako ang Amerika na magbibigay ng $500 million na halaga ng military financing sa Pilipinas na pangunahing gagamitin sa modernisasyon ng AFP at PCG. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa rito sa bansa ang ika-4 na 2+2 Ministerial Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para pag-usapan ang economic at defense cooperation ng dalawang bansa. Dinaluhan ito ni US Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin, habang sa Pilipinas ay sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Isa sa bunga ng pagpupulong ay ang pangako ng Amerika na $500 million o 29 billion pesos na halaga ng military financing para sa Pilipinas. Gagamitin umano ito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, dahil na rin sa kinaharap na hamon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang panig ng rehiyon.
both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that the People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And this is something that we heard much about from our colleagues at the recent ASEAN meetings. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Now, this level of funding is unprecedented, and it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Magbibigay din ng US ng karagdagang $128 million na investment para sa EDCA sites. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, bukod sa pagpapabuti ng defense posture ng bansa, makatutulong din ito sa humanitarian assistance and disaster response. They can be venues for joint cooperation and interoperability between the United States and the Philippines, and multilaterally with like-minded nations. And likewise, they will serve also as venues for economic development, like Secretary Austin had said, with the USAID. So these are not monodimensional, but multidimensional investments. Tiniyak naman ng mga opisyal na hindi makakaapekto sa matatag na relasyon ng dalawang bansa ang nalalapit na eleksyon sa Amerika. Elections are a regular feature of our democracy. What's also a regular feature is a strong, long-standing alliance between our countries. And that doesn't change from election to election. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective of administrations. The Philippine-U.S. alliance and friendship has withstood the test of time. We've officially been partners for 7 decades, but it even goes beyond that. And in all those years, our relationship is held firmly and, in fact, has only grown more productive. And, in fact, now we could even say our relationship is at a high point. I do not see any partisan political detraction from our positions because they are based on principle. Samantala, nakatakda ring magbigay ng $1 million na tulong ang Amerika para sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina at habagat sa bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.